Guys, tour ko kaya paano ako pumasok at mag-commute dito sa Canada. Habang hinihintay natin yung bus papunta sa ating trabaho. Tamang tambay lang. Yun, nandun na ang ating bus. Papunta sa ating trabaho. So, yahin na. Hindi ko nasabi sa inyo na ang mode of payment dito ay cash, ticket, tala. Then after that, ang kahirapan dito sa Canada, unlike sa Pilipinas, every seconds may makikita kang sasakyan. Dito, schedule. Kaya kung na-miss mo yung isang bus, maghihintay ka ng ilang minutes, mga 30 minutes bagong next bus. Uy, commuter sa Canada, ang hirap din kahit pa paano kasi kailangan mo mag-adjust sa mga bus schedule. And then habang nag-a-adjust ka, naghihintay ka sa lamig sa labas. Kaya, and then after that, ilang minuto lang biyahe ko dahil nga nalipat ako ng store. So, 5 minutes na lang yung biyahe ko from 40 minutes dun sa dati kong trabaho. Kaya minsan mas matagal pa akong naghihintay ng bus kesa sa pagbiyahe ko. At ayun na, ang bilis lang ng biyahe natin, dito na tayo. Thank you. Kaugalian ng mga tao dito na magpasalamat sa mga drivers dahil safe silang nakarating sa pupuntahan nila. Siyempre, konting lakad lang papunta sa ating trabaho kasi hindi naman siya mismong direct dun sa aking store. So, maglalakad lang tayo ng mga 5 minutes. So, thank you sa bus driver na nagatid sa akin ng safe. And then, sa buhay commuters dito, sa paglalakad, mas priority nila yung mga pedestrian. Pero kahit na pedestrian ka, syempre kailangan pa rin sumunod sa batas ng Canada. Sinignan natin yung surroundings na usually kiniklik ng button na to para kung tatawid ka sa kabila. So, kinlik ko na para ma-hour yung machine na may dadaan. And then dito, sobrang disiplinado ng mga sasakyan ng mga tao. Unlike sa Pilipinas, pag green light, red light, Diyos ko, tatawid dyan or aandar yung sasakyan dito. Hindi may mga unmarked vehicles dito, like parang di sila pulis. Pero pag nag-disobey ka sa law, ayan, bigla ka nilang hahabulin. So, lakad mode na tayo. Makikita nyo, naka-go sign na or white na yung sign. Ayun na, kung natatanaw nyo yung McDonald's, doon lang tayo guys. Lakad mode while 20 degrees na ang ating snow dito sa Canada. Dati may nagtanong sa akin, ba't di daw ako bumili ng sasakyan? Natagpuan niyo na daw ako dito. Sabi ko, mahirap din pong kumuha ng sasakyan. Unlike sa Pilipinas, optional lang ang pagkuha ng insurance. Dito, required. Pilipinas, madaling kumuha ng lisensya. Dito, ang hirap pong pumasa sa mga lisensya. Pero ako, waiting na lang po ako sa exam ko sa G2. Yung G1 dito, or parang student, mag-e-exam ka. 40 items, 20 sa signage, 20 sa scenario na sa mga mangyayari sa daan. And then pag napasa mo yun, hintay ka lang ng 1 year. May lisensya ka na sa Pilipinas, anytime pwede ka mag-exam dun sa G2 or non-pro. Pero dapat hindi expired yung lisensya mo. Like sa akin, expired lisensya ko kaya kailangan ko maghintay ng 1 taon para makapag-take ng G2. So may lumipad na airplane dyan kaya pinakita ko. For sure pala sa airplane, daanan pala yung store namin ng airplane dahil malamit kami sa airport. Thank you po.